Ito ngayon mga ka-farmers yung una kong tanim ngayong taon na ampalaya, na yung variety niya po ay Galaxy Max F1 na bali 50 grams or mahigit na 50 kapuno. So yung edad niya po mga ka-farmers ay mahigit isang buwan pa lang, dahil first week of February ko ito itinanim at March na po ngayon. So sa ngayong ganitong panahon, sacrifice tayo mga ka-farmers sa pagpatubig ng ating mga tanim, lalo na po dito sa gulay. Sa ganitong presyo ng krudo, so iwan ko lang mga ka-farmers kung magpapatuloy pa rin ba tayo sa pag-aalaga or sa pagtatanim, lalo na ngayong season po talaga ng summer po talaga, na walang ulan na nangyayari. So iwan ko lang sa ibang lugar mga ka-farmers kung may ulan o dyan sa inyo. So dahil dito po sa probinsya po ng Antique, talagang tag-araw po ngayong ganitong buwan hanggang April, May. So iwan ko lang kung ulan pa ba pagdating ng May or June, dahil nung nakaraang buwan, January to February ay umulan-ulan, na dapat na yung buwan na yan ay tag-araw. Umpisa na dun yung tag-araw pero umulan-ulan pa, kaya nakapag-desisyon ako mga ka-farmers na nagtanim ulit ako ng ampalaya sa buwan po ng February, dahil umulan po nun at nakapag-land prep ako. So it means basa po yung lupa. Tapos ito yung karugtong niya na pinaararo ko po sa traktor, na bala ko po nga sana tamnan ng kalabasa. Yun nga lang, hindi ko na itinuloy dahil mahihirapan tayo mga farmers sa gastos, lalo na po ngayon yung presyo ng gulay ay napakamura, pero yung diesel ay sobrang mahal, so dumoble po yung presyo niya. So yan po yung nakaraan na tinamnan ko po ng mais na sweet purple at saka sweet pearl. Yung karugtong niya po yung okra. So ando naman po yung aking kalabasahan na wala na, naubos na po ka harvest yung bunga niya. So dahil nga po may natira akong mga punla na sili at saka kaunting talong, so itinanim ko po dyan. So sayang na din kasi kapag hindi itinanim. Tapos sa ngayon nagpapatubig ako mga ka-farmers. Yung pinagkukunan ko po ng tubig andun pa. Yan, ganun po kalayo. Yan po yung hose ko na didos. So yung haba po ng hose na ginamit ko papunta po dyan sa matandang kutalong ay 150 meters yung kabuuan niya. Kapag dito naman ako nagdidilig sa aking ampalaya, dyan lang po ako kumukuha sa balon na yan. Ayan, may water pump po yan dyan. So hindi po kasi yan na pangmatagalan na pangpatubig, dahil nauubos po yung tubig niya, dahil mahina po yung flowing niya sa baba. Kaya doon ako kumukuha sa kabilang balon. So humingi ako doon sa kapwa ko farmer, no. So libre lang po yung tubig doon, pero syempre pakonsuelo lang kung anong meron tayong gulay na wala siya, so binibigyan natin, no. So ito nga palaya ko mga farmers ay may bunga na rin, no. At baka isang linggo at makakapitas na ako. Yan, no. Yan na yung unang bunga niya, hanggang sa taas na yan. Yan, no. Yan na. Sunod-sunod na po yung mga malilit niyang bunga, lalo na po yan, no. Yan na po siya, di ba? Ganda na siya tingnan. So nasa siyam na plat po ito, at puro sa gilid pa lang po yung nailagay ko yung ano ba yan, trellis. Tapos yung sa taas wala pa siyang bubong mga ka-farmers. So ito naman yung talong ko na lagpas 6 months na to, no. So nakarang taon ko pa kasi itong itinanim. So once a week ko na lang po ito kasi mga farmers pinapatubigan. Halos hindi na rin po masunod sa schedule niya yung pag-aalaga ko, dahil yun nga, malulugi ako kapag todo alaga tayo. So okay lang, patubig, abono at konting spray, ayos na yun. At least hindi po magkakaroon ng uod yung kanyang bunga.
at may makukuha tayo. So yung presyo dito ng talong sa amin 20, 30 pesos. Yun po yung farm gate. So sa ampalaya nasa ano pa 40 siguro, no. So hindi pa kasi ako nakapagpitas kaya di ko pa masyadong alam yung presyo. Yung sa sili, so yung sili ko na itinanim ko pong noon na August, September, nung October ay buhay pa po, no. Tuloy-tuloy sa meron din akong tanim ng mga bago, yan, no. Ito tsaka dun sa taas, yan, dalawang plat. Ito yung dati kong tinamnan na kamatis. So may mga bunga-bunga pa yan ang tira, mga pers, pang gulay-gulay na lang. Yan, hindi ko pa yung binunot dahil sayang po yung mga natira niyang bunga. So ito pa yung sili na tanim ko, ayan. Ito po yung labuyo, tsaka sili panigang na Laba F1 po yung kanyang variety. So marami na po dyan yung namamatay, nagkakaroon na po ng bacterial wilt yung kanyang mga puno. So sa sunod, balik ulit ako dito sa area na to sa palay, no. So tigil muna ako sa pagtanim ng mga gulay dito. Iiwan ko lang po yung doon, yung bahay po ng ampalaya na yan. Nung nakarang taong ko pang ampalaya yan, nung November. So lumipas na, so hindi ko lang sinira. Dahil yung bala ko dyan, tatamnan ko po ng ng sitaw. Yun nga, depende lang, kalabasa or sitaw. Dahil may binhi na po ako dyan na 100 grams. So di ko yan agad-agad maitanim ngayon dahil kailangan natin muna magsakripisyo sa patubig. Okay lang sana kung mura, mga ka-farmers, yung diesel. Ayos lang magpatubig ng magpatubig, pero sa ganitong presyo niya dito kasi sa amin, tumatakbo na po yung presyo ng diesel sa 102 to 104 pesos. Ang bilis pong umakyat yung presyo. So kahapon lang nga ang presyo niya ay bali 98 pesos lang. Tapos kanina nung bumili na ako, sobrang mahal na, mga ka-farmers, kaya wala. Ewan ko lang kung may kikitain pa ba tayo ngayon sa ganitong sitwasyon sa sobrang mahal po ng diesel. Sayang din kasi yung mga pananim natin, lalo na po bago yung tanim natin. Kung susurinder tayo din yung matatalo, mga ka-farmers, no. Kaya tiis-tiis na lang muna sa ngayon. So yung ko lang, kailan ba tayo magkakaroon ng ayuda sa gobyerno? So hindi naman tayo umaasa doon, no. So mas okay na rin na sana mamigay din sila. Siyempre may member din po tayo ng Farmers Association, mga ka-farmers, no. Kahit papano sana meron din silang maibigay sa atin na kahit konting tulong nga lang, no. So malaki na rin yon. So yan na po, mga ka-farmers, yung update dito, no. So hindi na ako halos nakakapag-vlog dahil wala tayong may ibang content, no. So halos na i-content ko na rin sa mga nakaraang kong videos dito sa aking YouTube. Ayan, maraming salamat po.